Mr. Chair, remind lang natin, naka-oath po si Colonel. Mabigat po ang mga lumalabas na pangalan dito. So, Tumawag sa akin personally si Chief PNP Bato de la Rosa at saka si Senator Bongo mismo na nag-declared kay Mayor Navarro. Ang sabi nila, wag mo nang galawin si Mayor Navarro kasi cleared yan. Rin, wala. sinabihan po kayo na wag niyong galawin. Yes, Your Honors. Yes, Your Sila Honors. mismo ang nagsabi, wag galawin kahit na alam niyo po nasa drug list, nasa watch list. Yes, Your Honors. Dahil po, kasama siya sa STL na pumupondo, kasama si reward system. Yes, Your Honors. Maing Oddo, Colonel. Pangod to, ma'am. Your Honors. Sa inyong affidavit, nakasulot dito, Mr. Chair, na sa paragraph 30, I confirm that there was a quota and reward system. So may quota and reward system. Ano po itong quota and quota system at ang reward system, Mr. Chair? Dalawa yon, Your Honor. Your Honors, Mr. Chair. Pagkuta at saka reward. Sa akin naman, we implemented in accordance with the law, Your Honors. Ang kuta, bawat araw dapat ang pulis may matukhang yung knock and play. Puntahan yung mga nasa list para pasurindirin sa police station para sila marehab or voluntarily. Ang reward naman, it's very obvious for my assignment, Your Honor, Mr. Chair, na lahat ng mga operation through by-bust operation, search warrant, implementation, may reward system yung mga local official. Ano ko, Your Honor, Mr. Chair, ang Usamis na nagbigay si Mayor Paruhinog ng 100,000 bawat accomplishment ng by-bust operation. So nakatanggap kami ng 600,000. No? Mga lalaki yon na mga pusher sa Usamis. So yun ang pag-intindi ko. The other kuta naman at saka yung reward system, alam ng mga pulis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may reward. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yun ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong na bypass o wala, yun ang pag-intindi ko sa dalawang klase ng reward at saka quota, Your Honors. Mr. Chair, para lang maklaro, so yung quota system, merong nag-a-identify ng mga tao. Tama? Yes, Your Honor. Etong quota, kanino galing ang listahan para ma-hit ang quota? From the DI at sa PDEA, mag-consolidate yun sila, Your Honors, Mr. Chair, yung mga intel community. So, bago nila ibigay kay PRRD sa list. So may nag-o-order, nagbibigay ng listahan dito sa inyo at ibibigay po, Mr. Chair, na ito ang mga listahan kailangan nyong i-hit ang quota kada adlaw, kada araw. Paano pag hindi ma-hit ang quota, Mr. Chair? For information, Your Honors, kung saan ako masign, hindi ako nag-rely ng order ng tukang. Wala ko kasi inisip ko yung palagi, Your Honors, Mr. Chair, na they are all victim. Why sila ang atutupagin ko when in fact very cleared naman ang pronouncement ng presidente natin na sa Albuera yung mga Espinosa ang drug lord. So bakit magpunta pa ako sa mga user at saka sa poser na nakita ko din, Your Honor, Mr. Chair, na they are all victims lang. Kung makuha yung mga drug lord at saka sana protector, stop na ang illegal drugs. Kaya sa area ko, maski ang Bacolod, Your Honor, Mr. Chair, nakahuli tayo ng 80 to 90 na mga pusher, walang patay. Mr. Chair, kanina sinasabi niya 2 beses na tokhang. Ano po ba ang tokhang para maintindihan natin? Kasi parang standard po ang sa inyo, kami po, hindi namin alam ano po ba ang tokhang. Sorry, Your Honor. Can you shorten your reply to the query of the members, Colonel Espinido? Yes, Please sir, proceed. Mr. Chair. Tokhang, that means knock and play. Parang Knock inak mo and yung play. inak mo yung bahay tapos
Ito din sa quota po, Mr. Chair. So yung quota na sinabi nyo sa affidavit nyo na may 50 to 100 per day, sinabi nyo din po dito na pupunta kayo kasi yung alam nyo, sa paragraph 30, we had to knock on the doors of 50 to 100 households suspected of drug use or pushing. Ito ang operation na tinatawag nyong tokhang sa loob. Yes, Your So Honor. kakatok kayo, tapos ano po yung proseso nito, Mr. Chair? Your Honors, sabihan sila na nasa list kayo, so magpunta kayo sa police station para maklear yung pangalan mo, instructionan ka na going to rehabilitate. Yun ang instruction sa... So, kayo po ang pupunta sa bahay, kakatok, ano to, in the guise of voluntary surrender or kukunin, pupunta sa estasyon? Voluntary surrender, Your Honors. Tapos, hindi dadaan to ng korte, Mr. Chair? Diretsong rehab? Hindi, Your Honors. Tama po ba ang proseso na to? Ako kasi, abogado ako, alam ko dapat may due process dito pag may mga nahuhuling ganito. Sa akin, Your Honors, kasi alam nyo naman yung mga junior officer, they are all obedient sa instruction pamtaas. May legal counsel kami, mga pulis, na akala namin yung pagdating sa baba, talagang hinimas na yun na maging legal ang trabaho. But again and again, sinabi ko sa akin istasyon, hindi ako nag-implement ng tukhang. So, pero standard na to sa iba. Kung hindi sa inyo, alam nyo po, standard to ng alam ng iba na ang operation na to, kakatok, kukunin, rehab, walang dadaan na ibang proseso, kayo ang magde-determine po nito. Yes, Your Honor, standard yan. Na may nag-o-order galing sa higher ups. Yes, Your Honors. And then, itong reward system naman, sinabi po, Mr. Chair, na under an operation, nakukuha ang reward. Right after sa accomplishment, Your Honors. Ano ang accomplishment? Ano ang meaning ng accomplishment? Ano ang goal? Sa akin, sa istasyon, yung nahuli mo, na-bypass, din na-implement mo yung search warrant, na-filean mo ng complaint yung mga suspected person. So, may buy-bust operations, may search warrant. Dun sa affidavit nyo, mga 2 beses kasi na nangyari dito yung sa Albuera, may search warrant, pumasok Mr. Chair, sila with the search warrant on illegal possession of firearms, tapos yung nag-search, biglang namatay itong si Mayor Espinosa. Sa Osamis din, itong mataas na syndicat, na drug lord na si Parahinog, pumasok din na may search warrant through the guise of illegal possession of firearms. Pagpasok, namatay din po. Itong pagkukuha ng search warrant, sa alam ko po kasi, di ba pupunta po kayo sa judge, at pag pumunta kayo sa judge, may witness yan, at may ipapresent para mag-grant ang search warrant. Pero parang sinasabi po, Mr. Chair, na itong search warrant kasama sa operations ng reward system. So may formula po ba to para mag-grant agad ang search warrant on the guise of illegal firearms? Papasok, may makikita, tapos may mamamatay? Hindi naman, Your Honor, Mr. Chair, ang kaugalian for my experience, pag makita ng judge naman na may probable yung witnesses, deponent, na talagang nandyan may illegal items sa area, sa kung saan naka-indicate yung search warrant, yung affidavit ng deponent at saka applicant na team leader, mag-release ng issue ng search warrant or warrant of arrest ang judge. Doon na, Your Honors, Mr. Chair, sa pag-implement mo na, kung ano mga pamaraan na naman ang gawin mo, as long as you are in accordance with the POP Standard Operating Procedure ng PNP, Your Honors. So itong search warrant, sinusundan naman. Yung mga witness na to, saan po galing? Ang sa Albuera, for your information, Your Honors, hindi ako ang applicant ng search warrant, ang province. Joint lang yon. Ang sa Osamis naman, hindi din ako ang applicant, ang CIDG. So ang CIDG ba ang pumapasok to search? Since sila naman ang applicant. Joint with us, Your Honor, Mr. Chair, bakit? Kami ang may alam sa area. Yung CIDG, nagpunta lang doon para mag-verify, validate, to confirm na mayroon talagang illegal yung isang subject person. Din sa pagpasok, Your Honor, Mr. Chair, because alam na ng lahat na fully armed ang grupo ni Parahinog. Itong
reward system na to, naging standard to throughout the country? Sa pagkakaalam ko, Your Honors, yes. Paano mo nalaman to? May mga kausap ka bang iba na ganito din? Pinag-uusapan nyo. Ano ang sistema nyo dyan? Ganito din ba sa inyo? Very known naman yun, Your Honors, Very known within... within the PNP. Okay. Standard siya hanggang ngayon ba? Alam nyo po ba kung... Hindi ko na alam, Your Honor, sa ngayon, Okay. presente. Sorry, Your Honor. So, dito, no, nakasulat dito sa inyong affidavit, no, na kasama sa reward system na may mga LGUs na nagbibigay ng rewards. Tama po ba? Yes, Your Honors. And sinabi niyong legitimate naman ang pag-receive ng mga awards sa may voluntary surrender sa grupo nyo. Tama, dahil may LGUs. Paki-explain lang po, bakit kailangan Actually, itong reward system, bakit kailangan, Mr. Chair, ng reward system? Hindi po ba trabaho naman po talaga ng police na hulihin itong mga suspected or nahuhuli sa bypass operations? Bakit kailangan ng reward system? Ba't kailangan din ng LGU pumasok para magbigay ng mga awards na to? Rewards na to? Yes, Your Honors. Ang nangyari kasi sa police, magaling lang take ng order, magbigay ng order, manghuli. Pero hindi magbigay ng allowance or financial to accomplish the mission, Your Honor, in which ang bypass hindi ka ganun kadali, Your Honor, na puntahan mo, hulihin mo. Dapat may pira yung gasolina ng motor, ng police mo, operatives. Kinausap ko yung mga executive, Your Honors, kung saan ako ma-assign, na ganun ang mga mangyari sa atin, Your Honor. So, voluntarily na sabi sila, Your Honors, na sige, kami ang magbigay ng budget sa inyo para sa reward kung may mahuli. Itong reward, kasama, so kung ma-hit mo yung quota mo, may reward ka. Kung meron kang ma-eliminate, may reward ka. Iba-iba ang levels nito pag makuha mo ang pag may ma-accomplish ka, iba-iba ang reward. Sa akin, Your Honors, manak mo lang, hindi kasali yun sa reward yung mapuntahan mo lang para katukin mo, mag-surrender. Walang reward yan. Anong mangyayari kapag tumanggi ka? Yun na ang mangyari, Your Honors, i-relieve ka. So, ito po ba ang nangyari sa inyo? Dahil sabi nyo po, hindi nyo po ginagawa. Tumanggi ka po ba? Kaya, Mr. Chair, nasa derogatory list ka, biglang nasa high-profile drug list ka. Bakit ganon? Siguro, Your Honors, isa yun na dahilan, pero sa akin, pinakadahilan na na-disband ko yung grupo ni Espinosa at saka ni Paruhinok. Etong si Espinosa, no? Dahil sinasabi niyo po, Mr. Chair, na si Espinosa po ang dahilan kung bakit hindi, di ba, nasa derogatory list or tina-target siya. Sa affidavit niyo earlier, sinabi niyo na sinabi ni Senator Bato de la Rosa, no, na ikaw ang inassign niya, tinawagan ka po niya para i-disband itong grupo ni Kerwin Espinosa. And then later on sa affidavit nyo naman, sinabi nyo naman na meron kayong mga binild up na kaso against Kerwin Espinosa that later on na dismiss. Yes, Your Honors. So, pwede pa explain na bakit sa una, ito ang orders na binigay sa inyo ng hepe nyo, no? Tapos biglang siya naman din po ang nag-dismiss. Anong nangyari sa gitna? Bakit biglang may protection na tong si Kerwin Espinosa? Yun ang pinagtaka ko una, Your Honors, na kompleto na-disband na yung papa niya, star witness ko na, nakakustody niya sa akin yung mga witnesses, if I am not mistaken, Your Honor, and I remember, na mga 8-10 na mga witnesses, na mga right hand talaga ni Kerwin, na nag-execute ng affidavit against sa mga protector. Pero, nakapagtaka naman sa akin, Your Honors, na hindi nila binigay sa akin si Kerwin. Pagkatapos, just to confirm sana sa mga affidavit nila, na totoo yun. And yun ang nangyari.
na sa akin naman, na tiningnan ko na hindi na lang tayo mag-umimik, Your Honors. Alam nyo, yung junior officer, hindi ka ganun ka-brave na sagutin yung CPNP. Bakit? So, kumbaga, Mr. Chair, parang may protection, may sistema din ng protection dito, Mr. Chair. Tama po ba, Colonel? Yes, Your Honors. So, may sistema ng reward, may sistema ng quota, may sistema din ng protection dito, Mr. Chair. Sa inyong affidavit, Colonel, nakasulat dito na may funding dito sa pagbibigay ng reward, dito sa sistema ng reward system. Isa sa mga sinabi nyo earlier, sabi nyo galing may LGU na nagbibigay ng reward. May isa po dito nakasulat na sa affidavit nyo sa STL or Small Town Lottery. Paano po nangyayari yon na ang STL ang nagpopondo sa pagbibigay ng reward system na ating na-establish earlier? Nakilala ko, Your Honors, si Mayor David Navarro, Mayor of Clarin, Misamis Occidental. Nung nangyari, Your Honor, na si Mayor Navarro is included in watch list, sa drug watch list ni PRRD. Tumawag sa akin personally si Chief PNP Bato de la Rosa at saka si Senator Bongo mismo na nag-declared kay Mayor Navarro. Ang sabi nila, wag mo nang galawin si Mayor Navarro kasi cleared yan. Wala na yun. Ang sagot ko naman, Your Honors, Sorry, Mr. Chair, iklaro lang natin para malinaw. Itong Mayor Navarro nasa drug list, nasa watch list, Yes, na Your drug Honor. lord siya. yes, Your Honor. And pinigilan po kayo? Habulin? Sinabihan na ako, hindi ko alam bakit sinali ako na hindi ko man area ang Clarin. Sinabihan po kayo na wag niyong galawin. Yes, Your Honors. Itong Mayor Navarro na to na nasa watch list, kasama po ba siya sa mga nag-handle ng mga STL sa area niya? Yes, Your Honors. Kasama yun sa reward system. So, ibig sabihin siya nagpopondo sa reward system kahit na nasa drug list siya, nasa watch list siya. Probably, Your Honors. And may direct order kayong natanggap galing sa dalawang very known personalities. Mr. Chair, remind lang natin, naka-oath po si Colonel. Mabigat po ang mga lumalabas na pangalan dito. So, I would like to remind our resource person na talagang sana totoo po. Ito, lahat ang sinasabi niya dahil under oath po kayo. Yes, Your Sila Honors. mismo ang nagsabi, wag galawin kahit na alam nyo po nasa drug list, nasa watch list. Yes, Your Honors. Dahil po kasama siya sa STL na pumopondo, kasama sa reward system. Yes, Your Honors. Pakiulit lang po, sino ang nagsabi sa inyo na wag galawin itong na pumopondo na drug lord sa STL, sa reward system? Sino pong nag-order sa inyo na wag galawin po? Your Honor, Mr. Chair, can I answer that in a executive session, Your Honors? Sige. Meron din po dito sa affidavit nyo na may pumupunto doon kasama dito maliban sa LGU sa STL ang POGO. Paano nyo po alam na pati ang POGO, ang funding po nito, ang source po nito ay ang pumupondo rin sa reward system? Your Honor, Mr. Chair, nalaman ko na lang nung ininstruksyonan si Mayor Navarro na magpunta kay Espinido para para masitol ang problema. So si Mayor Navarro mismo nagsasabi sa akin na magpunta ka man, sir, sa Bacolod. Alam mo na wala nang problema sa mga gastusin kasi lahat ng illegal gambling na natanggap, yun ang gagamitin para sa reward at saka sa illegal drugs na trabahoin ng police. But to tell you, Your Honors, only my police station, hindi lang, ako lang sa lahat ng police station siguro, iwan ko kung mayroon iba, na hindi tumanggap ng STL. Dito po tayo sa POGO. Kasi nakasulat din dito po sa affidavit nyo na ang pumapondo din sa reward system na to ay mga POGO.
galing sa POGO. Yun ang narinig ko kay Mayor Navarro, Siya Your mismo Honors. ang nagsabi sa inyo, Mr. Chair, na hindi lang STL, pati ang POGO ang pupondo dito. Yes, Your Sa paragraph 40, Mr. Chair, ng kanyang affidavit, nakasulat dito, after these POGOs were able to register with government, funding was funneled downward from the level of Bongo. Mabigat po ang akusasyon na to. Again, Your Honors, Mr. Chair, allow me to answer that in a executive session, Your Honors. If I may, with the indulgence of Congresswoman Nograles, Colonel Espinido, nailagay niyo yan, statement na yan, dito sa inyong affidavit. So, siguro hindi na kailangan ito sabihin sa under an executive session because you have clearly stated in your affidavit in item number 40 yung tanong ni Congresswoman Nograles. So, please refer and answer the query of Congresswoman Nograles. I submit, Your Honor, Mr. Chair. Please proceed, Congresswoman Nograles. So, you confirm po, Colonel, na itong POGO may baspas at may orders na pagpopondo dito sa reward system na galing sa POGO sa pinangalanan nyo po dito sa paragraph 40 na tama po ba? Ito po ang ngayon na senador natin, Senador Bongo, That's the information I received from Mayor Navarro, Your Honors. from Mayor. Okay. And meron din dito nakasulat na intelligence funds din ang pumupondo sa reward system na sinabi nyo sa affidavit nyo. Paano nyo naman po alam na galing din po sa intelligence funds? Yun ang mostly na marinig natin, Your Honor, sa amin mga pulis na pagkukunan para sa mga fund ng mga reward system, Your Honors. Itong si Kerwin Espinosa, babalik ko lang. Sa tingin niyo po ba, Mr. Chair, na ito biglang kayan Prendotec na protektahan, kasama din po ba siya? All this and corroborate your statements. Tama po ba, Mr. Yes, Chair? Your Honors. Meron din AIDG. Kasama po. Tama po. Yes, Your Honors. And itong mga LGUs and itong mga POGO entities na na-establish naman po natin ang mukhang galing dito ang pondo ng reward system, ang pumupondo sa reward system. Pwede mo bang mabigay sa amin ng mga listahan? Mga entities siguro na alam nyo or mga LGUs din na alam nyo po? Your Honors, Mr. Chair, sorry for that because I don't have any document na ma-indicate lang yung mga pangalan nila. Just only an information as an chief of police and an officer of the PNP. Siguro, Mr. Chair, itong mga bagay na to sa mga list ng bagmen, ang intelligence officers, ang mga POGO entities, ang mga list ng LGUs, of course, to protect later on sa executive session, baka pwede nating makuha ito. Just to protect the names na lalabas, we want to protect these people also and especially kay Colonel na ilabas po natin within the executive session, Mr. Chair. So, ito, no, tama, sa pagkaintindi ko po, meron talagang system of reward sa loob. At ang system of reward na to, kung ang pumupondo, ang LGU, ang STL, ang POGO, intelligence funds, at may nag-identify ng mga bagay-bagay na to. At mukhang ang nag-identify sa bagay-bagay na to, sinabi nyo naman sa paragraph 40, si Senator Bongo. Tama po ba ang pagkaintindi ko? The information that I have, Your Honor, Mr. Chair, sa paragraph 40, that is only the information came from Mayor Navarro. But to link Senator Bongo na siya talaga ang galing sa kanya, I don't have, Your Honor, Mr. Chair. At ang sistema naman ng quota sa pagbibigay ng mga orders, no? Mukhang at mga protection, sistema ng protect, mukhang may pinipili dito. Sino ang biglang magkakaroon ng search warrant at biglang pag-search mamamatay
At may sistema din na pinoprotektahan, parang katulad nitong ni Kerwin Espinosa na una hinahabol, ngayon pinoprotektahan. At may sistema ng quota, malamang galing to sa orders. May nag-order dito. At ang pinangalanan nyo naman, dito rin sa affidavit nyo, syempre, galing po to sa taas ang hepe nyo. At mukhang ito ang kanina tinanong ni Congressman Joel, no? Na si Senator Bato. Your Honor, Mr. Chair, to qualify the category sa target, hindi ako makapagsabi, Your Honor, here in this Quad Committee na may pinili lang, no? Kung ano-ano, as long as yun lang ang nakikita ko at saka nalaman ko na ganun ang mga pangyayari sa loob ng tukhang. Pero itong lahat, Mr. Chair, confirm lang natin, hindi naman to mangyayari kung walang utos sa mga mas mataas. Yes, Your Honor. At ito ang napangalanan naman natin. At nakasulat po dito sa affidavit nyo. Again, under oath po, Mr. Chair, mabigat po ang mga allegations at mabigat po ang mga personalities. Pero you confirm na itong dalawang personalities na nakasulat sa affidavit nyo ay kasama dito sa buong sistema na ating na-establish po ngayon. That is only I've heard na information from Mayor Navarro, Your Honors. Yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat. Thank you, Congresswoman Nograles. The next to interpellate is Congressman Bongalon. You're recognized. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon sa ating lahat. May I proceed, Mr. Chair? Please proceed. Thank you. Good afternoon, Colonel Joby Espinido. Good afternoon, sir. Your Honors. May I ask if you have a copy of your affidavit in your possession? Yes, Your Honors. May I direct your attention on page 6 of your affidavit, particularly on paragraph 30? On paragraph 30, which I quote, I confirm that there was a quota and reward system in the implementation of the war on drugs during the previous administration. Do you confirm that statement, Colonel Espinido? Yes, Your Honors. Now my question is, and I just like to continue the flow of questioning of the Honorable Nograles. Can you please tell us, this Honorable Committee, how is the reward system being implemented during your time? Number one, Your Honors, ang kuta, kung makahuli ka sa istasyon mo ng mga watchlist personalities, then nabaybas mo through through implementation of search warrant, doon na ang reward mangyari, Your Honors, in my station as Chief of Police. So aside from that, can you tell us more story on how the reward system is being implemented? Yun lang siguro, Your Honors, because as I've said, reward to refund your financial when you have buy-bust operation, because it involves money, yung gastusin, matagal yon. Pagkatapos yung search warrant naman, involved of money. So, parang i-refund lang, Your Honors, yung mga reward na yon sa trabaho ng police. In other words, Mr. Chairman, the consideration for the reward system is all about money. Is that correct, Colonel Espinido? Yes, Your Honors. Now, I would like to direct your attention to the third sentence of your paragraph 30, which I quote. When the leadership imposed a quota of 50 to 100 per day, we only took it to mean that we had to knock on the doors of 50 to 100 households suspected of drug use or pushing. Now, my question, Mr. Chair, you mentioned the word leadership. May we know, and can you please tell this honorable committee who are the persons behind or the personalities behind when you mentioned the word leadership?
when we are referring on the implementation of the reward system? Your Honors, from the Chief PNP down to the Chief of Police, Your Honors. You mentioned the word Chief PNP. Who is the Chief PNP at that time, Mr. Witness? Police General, Director General Bato de la Rosa, Your Honors. And that you are referring to now, Senator Ronald Bato de la Rosa. Is that correct, Mr. Witness? Yes, Your Honors. Now, on my next question, Mr. Chair, because your affidavit talks about the implementation on war against illegal drugs, you mentioned so much, like your assignment in Albuera, in Bacolod, and of course, the quota and reward system. Now, my question, Mr. Chair and Mr. Witness, how would you characterize the war against illegal drug during the time of President Rodrigo Roa Duterte? It's very impressive, Your Honors. And, I'm maybe sorry, what makasabi- was the first sentence of your answer? Ah. It's very impressive naman, Your Honors, and very practical, and masabi ko, Your Honors, na marami ang nasiyahan, no? Because sa akin naman, na hinanap na yung source ng drugs. But then, it very sad to say na ang nangyari, yung mga biktima lang, no, ang napatay, yung mga poser, user. Sa akin naman, Your Honors, sabi ko I conclude na kawawa yung mga naging biktima lang para lang makatanggap ng reward. Nag-abuso yung sa paligid ni President Duterte. Nag-take advantage because of greed of position and money. Kaya maski sino na lang ang trabahuin as long as nasa watchlist ka, Your Honors. But it's very public knowledge naman sa atin dito na tayo nasiyahan sa ginawa. But then, inabuso. Yun na ang problema sa war against illegal drugs, Your Well, Honors. The first part of your answer mentions it's very impressive, it's practical, but towards the end of your answer, you mentioned that yung mga user lang ang naging biktima dito sa kampanya laban sa illegal na droga. Now, in summary, can you please describe how was the campaign against illegal drugs during that time? Is it tragic? Is it a success? Is it a failure? For me, Your Honors, successful. Why? Hindi pa nakaupo si President Duterte, millions of surrenderers. When in fact, kung ako lang ang magsalita, Your Honors, within 6 months, drug-free na ang Pilipinas. Kasi nawala na yung rampant. Kasi ang pagkategorize natin sa drug-free, mawala yung rampant. Hindi tayo makapagsabi ng drug-cleared. For that 6 months. Pero yun din, Your Honors, it's very sorry to say that nag-take advantage, take opportunity yung masama naman ng mga pulis para lang makapagpira at saka makaposisyon. Dalawa, Your Honor, sorry to say that. Thank you, Your Honors. Well, during the height of the implementation of the war against illegal drugs, are you aware that during that time there were protests, violent reactions, or comments that human rights were violated? Yes, Your Honors. So do you agree that human rights were violated during those times? Yes, Your Honors. And in fact, I would like to direct your attention on the second or the last paragraph of your affidavit, which I quote, all I was able to say is that there was a violation of human rights in the implementation of drug war. Again, may I reiterate, do you confirm that statement, Colonel Espinido? Excuse, Your Honor, what paragraph, Your Honor? Sorry. Last paragraph on page 7 of your affidavit. 7, Paragraph 42. 42.
Yes, I confirm, Your Honors. That would be all, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Congressman Bongalon.